Hello po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Bago po natin simulan ang gawain ito, itaas po muna natin sa Ama. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Ama ko, Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may gabayan niyo po lahat ng mga manonood ngayon sa araw na ito. At Ama, lagi po sana silang ligtas sa kumakalat na sakit na yung Ama, sana po mamulat sila sa mga lahat ng mga makamundo ngayon na dapat hindi sila malulong sa mga masama at papunta sa masama. Ama, gabayan niyo po silang lahat ng mga nanonood. Sa ngalan po ni Jesucristo na Panginoon. Amen. 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 Sa ngalan ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Hello po. Ako po si Christian Obeso na lingkod niyo po. Nagabay ng Ama. Lingkod din ng Amang Bathala. Kung may mga gusto man po kayong katanungan, comment lang po sa baba at akin pong sasagutin. At tungkol din po sa banal na kasulatan po. May mga gusto bumili ng mga healing water, pampaswerte, sige po. Mga medalyon naman po, sige po. Nag-ano ko po kayo ng mga medalyon po. May bibenta rin po ako. Hindi pa po ngayon kasi hindi pa kaya ng budget natin. Kasi yung iba nagbebenta-benta tapos hindi kayang scam lang pala, manloloko sa kapwa. Wag po tayong ganun, masama po yun. Kailangan po, mas pag niloko po natin yung kapwa natin, tayo, yung paniloko din po natin ang Diyos. Wag po ganun, wag po natin ulokohin ang kapwa natin. Ang gawain po natin, dapat 100% naggaan talaga yung medalyon. Wag po yung 1% lang, mahirap po yun. Tsaka kung sa gamutan naman po, mag-aano po tayo ng abot po natin ating makakaya. Anuin ko po yung gagamutin ko po, basta malapit lang po sa Quezon City. Kahit anong sakit yan, huwag lang po yung patay na bumuhay hindi ko po kaya. Basta sakit po, kahit anong pasanib or mga ano po yan, bate, mga sinasapian, kung gustong umano, sige po. Mga nakulam po, mga pinaglaruan ng mga hindi nakikita, atin pong gagamutin. At yung mga gusto mo yung sa spiritual, mga katanungan, comment lang po, atin pong anuin. Tsaka sa panahon po ngayon, tayong lahat po dapat magbalik loob na sa Ama. Kasi kung ang COVID ay hindi kayang lunasan ng mga vaccine, isa lang po makakalunas dyan, ang Diyos Ama lang po, pati kay Jesucristo po. Ayun lang po, huwag po tayong matakot sa ng COVID, matakot po tayo sa Diyos. Ayun po yung lumalang sa atin. Hindi po yung tao na magtitiwala po tayo sa tao. Dapat po sa Diyos po tayo magtiwala. Kasi kahit kailan di tayo kaipahamak ng pananalig na sa Panginoon po. At bilang isang lingkod nyo po, may mga gusto na linawin sa mga Facebook na napapanood ko. Marami sa Facebook na nagsasabi na hindi maintindihan yung mga salita ng spiritual. Yung mga nakatira daw sa mga puno na mga elemento, yung mga halimbawa mga engkanto or anuman, mga masama, mabuti, mapasama, mapabuti, lahat yan ang galing sa mabuti. Naging masama lang yan dahil sa tao din po. Kasi tayong lahat mga tao na iba, okay lang po magputol lang puno, pero wag po magkakitaan. Kasi marami po sa tao nagpuputol ng puno, hindi inaano po yung kakitaan po. Wag po ganun. Okay lang po yung magtayo ka ng bahay, mag-ano ka ng mga pero yung pagkakitaan mo po, gagawin mong papel, tapos yaman ka, tapos hindi ka man lang tutubo, hindi ka ulit magbabalik sa ng palikasan. Salamat. Wag po ganun. Kaya po naging itim yung mga engkanto, kasi dahil din po sa tao. Hindi po dahil itim sila kasi nilikha silang itim, hindi po. Lahat po yan ay tagapagbantay lang po ng kalikasan.
Noong unang panahon po kasi hindi pa tayo sinasakop ng mga Kastila. Ayan po talaga yung ano natin, mga sila, respeto ng kalikasan. Kalikasan po tayo umaasa lahat. Sa herbolaryo, sa mga albularyo. At inaanaan po nila ng dasal. Sinasamahan po nila ng dasal. Lahat ng kanilang gawain. Ayan po noong unang panahon. At hanggang sinakop na tayo ng Kastila, kumalat na yung Kristanismo, okay naman po. Pero, wag naman pagkakitaan din yung ano na simbahan. Kasi marami sa ano na simbahan, pinagkakakitaan yung mga ika po. Wag po ganun. Napupunta sa pari, napupunta sa mga pastor. Wag po. Hindi naman po lahat pero wag po tayo magaganon. Bilang isang ano nyo po, kasi naman po magiging masama kung ating mamasamain. Lahat ang mabuti, pwedeng maging masama kapag natin, kapag inabuso. Tandaan po natin, ang Diyos po may karapatan din magalit. Panginoon magalit. Tao pa kaya? O engkanto pa kaya? Sila po, hindi po sila itinapon na anghel. Lilinawin ko lang po Hindi po sila yung mga itinapon na anghel. Yung mga sumama kay Satanas, kay Lucifer. Hindi po sila yon. Kasi yung mga sumama kay Lucifer, yung mga sumama tinawag ni Diablo o Satanas, Diablo. Yung si Lucifer naman tinawag na Satanas. Nasa banal na kasulatan po yun. Diablo at Satanas. Siya po yun. Si Lucifer po yun. Yung mga Diablo po, ayun po yung mga sumama kay Satanas po. O Lucifer. Ayun po yung sumama. Yung sumama, gumawa sila ng sarili nilang kaharian. Ayun yung impyerno. Nilikha din po ng Jesucristo yun para sa mga taong makasalanan. Pero ngayon po, ang ginagawa ng mga tao, para sa mga makasalanan naman po, dapat talaga yun. Anong ginagawa ngayon ng mga tao? Tawag ng laman, ibebenta pati katawan, magkapera lang. Marami yan dito sa mundo natin. Para magkapera, bata, matanda, ibebenta yung katawan. Tama po ba yun? Kaya po, mag-isip po kayo. Iba, tawag ng laman. Mamababae, manlalaki. Tama po ba yan? Lalaki sa lalaki. Mga bakla dyan, baka matamaan naman. Lalaki sa lalaki, bawal po. Di po tayo nilikha ng Ama. Ang lalaki po, sinisimbolo ni Jesucristo. Ang babae po, sinisimbolo ni Maria. Kaya po, si Adan at Eva, ang hindi po si Adan at Adan. Hindi po ganun gumawa ang Ama. Adan at Eva lang po ang ginlikha. Ayan pong mga mga lalaki sa lalaki nagmamahalan. Nagmamahalan lang naman kami. Oo, nagmamahalan kayo. Bakit niyo tanggapin ang Espiritu Santo? Na para sa inyo makakapasok ng Espiritu Santo kung parehas kayo lalaki magmamahalan. Wag po. Wag po kayong ganun. Ito, bilang magbago lang po O alam po natin paghuhukom na po. Andito na po tayo sa panahon ng paghuhukom po. O panahon ng kawakasan ng lupa. Pero kailangan po natin magbago po. Mamulat ang ating mga mata na wag po tayong papaano sa mga Diablo. Kasi dito ni mga Diablo Hindi pa dito tinatapon si Satanas. Nasa Apokalipsis, hindi pa siya tinatapon, hindi pa siya hinahagis. Dadayain niya pa yung sanlibutan bago siya may hagis. Pero ang impyerno totoo. Ang hindi po totoo, ulitin ko po ulit ang hindi po totoo, purgatorio. Nabis po ulitin. Ang purgatorio po ay hindi totoo. Ang totoo po, langit at impyerno lang po. Doon po tayo. Kung ikaw yung sa masama, impyerno ka. Kung sa mabuti ka naman, sa langit ka. Kasi marami nakakilala kay Kristo. Kilala ko ang Panginoon, Yesu Kristo. Kilala mo. Ginagawa mo ba yung mga karapat dapat gawin? Ginagawa mo ba? Hindi naman, diba? Oo, kilala ko yung Panginoon. Dadasal ako, nagsisimba ako. Ano may pagdadasal? Pagdadasal na yan. Kung hindi mo naman sila sa puso mo at gawin mo. Kung ano yung pinangako mo sa Panginoon, gawin mo habang buhay. Sinabi sa Panginoon, magiging mabait na ako, magbabago na ako. Tapos pagdating ng ilang araw lang, pagtapos magsimba, andiyan na lang, magiinom na naman. Sisipol na naman sa mga babae, mga na maigsi yung suot. Hayaan na po natin sila kung ganun po sila. Okay na po magsuot ng maigsi kung nainitan. Pero kung magsusuot ka ng maigsi na dahil gusto mong akitin ng mga lalaki,
Ito lang po sasabihin ko po sa lahat ng mga nagsusuot ng maiksi Hindi po lahat pero yung gusto niyo mga akit ng lalaki, yung mga nagsusuot ng maiksi. Kung mga akit kayo, mali po. Hindi po tama. Pero kung naiinitan kayo sa loob ng pamamahay nyo, okay lang po. Kung magsusuot kayo ng maiksi. Sa loob ng pamamahay nyo. Pero sa labas po, bilang isang lalaki, wag po. Wag po kayo, oo, sabihin natin. Maganda kayo. Maano kayo. Maganda yung pangangatawan nyo. Sabihin na natin ganun. Tawag ng laman. Oh. Yung tawag ng laman, minsan lang naman yan pangsamantala lang yan Di mo ba alam, lahat ng mga kasamaan, mayroong mga Diyos yan? Tawag ng laman. May Diyos yan ng mga diablo. Anong gagawin sa'yo? Paparusahan ka sa impyerno? Oo, dito sa lupa masaya ka. Tawag ng laman. Masaya ka dito sa lupa. Langit ang tawag mo dyan. Pero sa kabilang buhay, anong tawag dyan? Kasamaan, impyerno ang tawag dyan. Wag po tayong papaloko po. Kaya natin pigilan yan. Kung gusto mo mapigilan tawag ng laman mo, magdasal ka. At tuparin mo. Okay lang mag-ano ka ng tawag ng laman, basta asawa mo. Pero kung hindi kayo mag-asawa, tapos mabababae ka, tapos may asawa ka na, tapos mag-asawa ka ulit. Mahirap po yan. Wag po tayo. Ang Panginoong Hesukristo po, isa lang po yung minahal niya. Tao lang po. Tayo po, mga tao. Tayo lang po ang inutos. Noong unang panahon, kaya si Noah, kaya sila dumami, kaya yung mga kapatid niya minahal niya, pati nagkaanak sila. Noong unang panahon pa po yun. Ngayon mga Muslim ay nang patakaran nila. Hindi naman po lahat kasi minarinig lang akong gano'n sabi. Minarinig lang po ako sa pastor nila na gano'n daw yung patakaran. Kasi si Noah noong unang panahon, nag-asawa ng may asawa. Noong unang panahon pa po yun Gagayahin pa ba natin ngayon sa dami-daming tao sa mundo? Hindi pa. Sa dami-dami pong tao sa mundo, gagayahin pa ba natin yun? Ilan yung tao sa mundo? 7.5 billion. 553,000. Yung iba dyan, may mga bakla. Hindi pa kasama yun Yung iba naman, nagpapapayat pa ng sexualidad. Sa lalaki magiging babae. Tama ba yun? Kung ano yung binigay sa inyo ng Amang Bathala o ng Diyos Espiritu Santo, tanggapin mo na lang. Kasi yung okay may mga kapansanan ka ng mga bulag. Kasalanan yan Bakit? Ano nakasulat sa Exodo? Ang kasalanan ng iyong mga magulang isinasalin sa kanilang mga anak 3 at 4 na salinlahi. 24:5 sa 7. 7 pala. 7. 27. Ayun po yung nakasulat. Kahit basahin nyo naman po, may Biblia naman po. Ang ate pong pagtuturo ay hindi para manghusga. Ito po ay para sabihin ang katotohanan. Huwag po kayong magagalit sa akin or ako yung pupuntahan nyo. Huwag po. Yan ang totoo Kahit kayo na kayo magtanong ba, masama talaga yan. Oo, sa ibang mga simbahan, iglesia ng Diyos, tinatanggap yung mga bakla. Pero lahat ng tao nagkakamali po. Hindi pa kasi nila nakakita ang dapat iniintindihan yung mga ganyan. Sabi nila may kapansanan daw. Iba naman po yung may kapansanan. Kasi may kapansanan, hindi ka talaga ng ama yun. May mga kapansanan pipe or mga pipe, yung mga hindi nakapagsalita. Tapos yung mga bulag, hindi nakakaninig. Ay, yung bakla, ginusto ng tao yan Diablo na umano yan. Okay lang maging magkilos bading ka. Basta umibig ka ng babae. Huwag kang iibig ng kapwa mo lalaki. Okay lang magbakla-bakla ka. Basta umibig ka ng babae. Umibig ka ng babae. Huwag kang lumaban. Sabihin bakla, okay lang. Basta umibig ka ng babae. Huwag kang umibig ng kapwa mo lalaki.
Kasi tawag ng laman yan eh. Magkakanak ba kayo dyan sa lalaki sa lalaki? Sexualidad nyo, tingnan nyo. Oo, dati. May mga ano ako dyan. Pero ayoko na talaga. Ayokong daanan yung mga ganyan. Kasi mahirap po. Mahirap po tayo pagharian ng mga diablo. Mahirap po. Napakagulo po ng buhay at ng kaluluwa mo pag ikaw na pagharian ng diablo. Sobrang gulo po. Napakahirap. Hayaan yung gamitin kayo ng Ama. Kasi ang kanyang templo ang inyong katawan. Hindi po. Ang inyong templo, ang inyong katawan ay templo ni Satanas. Hindi po. Huwag niyo pong hahayaan makapasok sa inyo si Satanas. Huwag niyo pong hahayaan na pagharian kayo ni Satanas. Kasi kung paghaharian kayo ni Satanas, napakahirap po ng inyong buhay. Oo, yayaman kayo dito sa lupa. Yayaman kayo ang kabilang buhay nyo. Yayaman ba? Saan kayo pupunta sa kabilang buhay? Sigurado, impyerno yun. Hindi naman lahat pero ayun talaga marami nga pupunta sa impyerno. Nasabi sa inyo si Kristo, sundan siya. Sundan siya sa mga kanyang mga yapak. Yung iba naman nagbubuhat ng krus. Nagbubuhat ng krus. Tama ba yun? Sundan. Magbubuhat ka ng krus, papatawarin ka. Makakapasok ba sa Espiritu Santo? Nasasaktan siya. Kahit sino hindi makakapasok kahit magkukulam hindi makakapasok sa ganun sasaktan lang yung sarili kahit sino po hindi po makakapasok ng ganun po. Kahit ikaw na Espiritu Santo, papasok ka ba sa mga sasaktan ng templo ng Diyos? Ayaw niya nga na madumihan ng templo natin kasi yung templo natin ay siya o ang ating katawan. Sabi na natin, ating katawan ay ang kanyang templo. The body of a temple of God. Marami magsasabi dyan. Kailangan mo pa mag-aral ng gamot. Kailangan mo pa ng mga gamutan. Kailangan talaga. Pero, kung naniniwala ka naman ang katawan mo ay ng Diyos, hindi na po kailangan. Wait lang po O kaya siguro to, para hindi na kumaano. Hello po. Okay lang po tayo magturo ng mga panggamutan po. Pero, yung mga gamit po, hindi pa po ako nakakagawa. Kasi po, nag-aaral pa po ako magkonsagra po. 2 taon pa lang po ako naging manggagamot po Kaya, bagawan pa lang po. Nag-aaral pa po tayo magkonsagra. Pero, sa mga pampaswerte po, meron na po. Mga alismanas, meron na po. Kung gusto niyo po bumili, madali lang po yan. Sige po. Ano ko po kayo. Mura lang naman po. Di katulad ng iba magbenta. 500. 1,000. Sa akin po hindi. Importante sa akin, makatulong sa kapwa. Ayun po. Hindi ko po importante yung mga na yan, kagamitan na yan. Halimbawa, nabili ko ng 500 o ganun. Pero yung galing naman sa kalikasan, tapos binigay namin sa akin, ilimos ko na lang. Diba naman po kasi yung limos sa ng ganyan palimos ko na lang. Basta po tayong lahat. Yung mga sa Facebook, hindi maintindihan yung mga balik po tayo ngayon sa topic. Kainis sa mga yung iba naman. Yung sa Facebook, manghuhusga ng mga espiritu. Huwag po tayo ano ko lang po to, paalala lang po, malinawan lang po tayo para makapagpasok nyo sa nyo na respeto tayo sa kalikasan. Kasi kung
marunong ka respeto ng kapwa mo. Tapos nagtataka ako bakit nagkakasakit kung pumupunta ka ng bundok or bakit bawal maingay sa mga probinsya? Bakit bawal ang maingay? Ito po, dito sa mundo natin, hindi lang po tayo yung nilikha ng Ama. Meron po mga nilikha at namamatay rin. Yung mga espiritu. Ay, meron pala namamatay na espiritu. Kaya nga nagkakagusto sa mga taon katulad natin, hindi para alipin. Nabilan na lang kung kukuha talaga sila ng tao. Kasi may mga ginawang kasamaan sa lupa o sa kanila, sa puno. Buhol ka ng bunot ng mga puno, o mga dahon, buhol ka ng bunot ng mga punong maliliit pa, mga damo. Buhol ka ng bunot, o putol ka ng puto ng puno. Ganun. Papakitaan ka talaga nila or bibigyan ka ng kamalasan sa buhay. O kaya kukunin ka nila. Ganun sila. Pero, nasa kanila yun kung gagawin kanilang alipin, mapapahirapan ka. Ikukulong ka sa kanila. Pero kung magustuhan kanila, halimbawa, mabait ka, busilak yung puso mo, matulungin ka sa kapwa, magustuhan ka ng mga ganyan, pwede ka nilang tulungan o yung pamilya. Pero ikaw, kukunin ka nila. Nasa iyo na lang yun kung sasama ka o hindi. Pero ito pa sasabihin ko sa inyo, pag andun ka sa mundo nila, patay na buhay ka. Tingin sa'yo ng mga tao dito, patay, pero doon sa kanila, buhay na buhay ka. Yung katawan mo kasama mo, sabi ng iba na iiwan daw yung katawan dito sa lupa. Hindi po. Kaya nilang kunin yan. Kaya nilang tunawin yan. Nabilan na lang kung talaga albularyo kunin. Kung hingiin ng albularyo yung katawan para mapaglamayan ng natin, ng mga magulang o mga mahal sa buhay. Nasa lang po yun, pag-iingi. Pero kung hindi po nila ibigay, ayaw din ng may katawan, wala po tayong magagawa dun. Basta po, pag sa bundok po, o mga probinsya, respeto na lang po sa kalikasan. Kasi hindi lang po tayong nilikha ng Ama. Marami kasi nagsasabi, sila daw yung mga itinapon na anghel sa lupa, pinarusahan. Hindi po, ulitin ko po kanina ko pa po ito sinasabi. Yung mga sumama kay Lucifer o kay Satanas, sumama sa kanya, ayun po yung mga diablo. Tapos si Lucifer, tinawag na Satanas. Ito pong mga engkanto sinasabi ng mga tao. Ito po ay nilikha ng Ama. Ang Ama kasi lumikha ng anghel unang-una. Nilikha niya ang anghel sa liwanag. Sunod, ang engkanto, nilikha sa apoy na walang usok. Ang tao, nilikha sa alikabok. At tayo ay babalik sa alikabok. Sila, babalik sa apoy. At maglalao na ng katawan nila pag sila namatay. Ang arkanghel talaga, hindi talaga mamamatay yun. Espiritu Santo yun eh. Naglilingkod sa Diyos yun. Pero sila namamatay, tahatulan din. Pero yung mga itim na talaga, kaya sila naging itim dahil din sa tao. Bakit? Anong ginagawa ng mga tao? Putol ng puno, tapos pagkakakitaan. Tama ba yun? Tama ba magputol ng mga puno? Sa kalikasan? Kahit ako magagalit eh. Engkanto pa kaya? Kaya sinong tao magagalit? Ikaw, halimbawa, puputulin yung pamamahay mo. Nananahimik ka. Puputulin yung bubong mo or gagambalain ka. Di ba magagalit ka? Ganon din po sila. Magagalit din po sila. May damdamin din po sila. Namamatay din po sila. Tumatanda din po. Kaso nga lang, yung iba sa kanila, kapag nakakuha na talaga ng mga tao, ginagamit nila yung para hindi sila katawan nila. Ginagamit po. Pero ang tao, di nila maintindihan masyado kasi magkaiba po eh. Kaya sila nag-exist sa mundo kasi ayaw nilang madami sa ating kasalanan. Kasi ang tao makasalanan, nagdudumi ng kalikasan. Sa mundo nila, walang karumihan. Lahat kalinisan. Nagkakaisa, masama man o mabuti. Nagkakaisa, dito lang naman yan nagiging masama eh. Kaya sila nanlilisik yung mga mata nila eh. Kasi pinuputol natin yung mga puno. Kaya tayo nagkakasakit. May mga batas din po sila, katulad natin. Sinusunod po nila yung lahat. Hindi po sila sumusuway ng batas nila. Ang Diyos po nila si Amang Bathala o Amang Lumikha. Maputi, maitim.
amang bathala po yung Diyos nila. Hindi po, sa atin po kasi, ang ano sa atin, tagapagligtas si Jesucristo. Sa kanila si amang bathala. Ayun, yung Diyos ng mga espiritu po. Lahat ng mga espiritu yan. Hindi po yung sinasabi ng iba, yan yung mga hinuhog na anghel, makasalanan yan. Aba, parang sinabi mong wala kang kasalanan na. Makasalanan ka din. Makasalanan tayong ng mga tao. Lahat po tayo makasalanan. Wala po sa ating perfecto. Kahit ako makasalanan ako, naamin ko po yun. Wala po sa ating perfecto. Pero pinipilit po natin ituwid lahat ng ating mga kasalanan. Sa kanila kaya sila nagkakasala dahil sa atin din kasi tayo nagpuputol na po. Hindi sila napipilit yan silang masaktan tayo. Kaya sila nagiging itim. Tapos kaya sila nagiging masama. O yung iba sa kanila masama talaga. Merong ganun, masama talaga. Yung parang mapaglaro. May tatlong klase po kasi yun, masama, mabuti, at mapaglaro. Yung ano kasi ng mga ganyan, may mga batas din sila. Buti pa nga batas nila, sinusunod nila eh. Mga kawal nila, sinusunod nila yung mga batas. May mga pinuno pa yan. May mga hari at reyna pa yan. Sinusunod din ng mga batas nila. Kung ano sundin ng sinabi ng reyna nila o hari nila, susundin nila. Ganon sila. Pero dito, kung ano pa yung hari, siya pa yung susuway. Tapos yung ano yung mga galamay niya, ayun pa yung mga susuway din. Doon sa kanila, kapag nagsuway ka, pupagutang ka ng ulo. Tutunawin yung kaluluwa mo. Kapag nasaksak ka ng sibat nila, patay pati kaluluwa mo pagtaho ka. Tunaw pati kaluluwa mo. Pati dyan sa langit, di ka na makakabalik. Tutunawin pati kaluluwa mo sa kanila. Ganon sila. Ganon po sila. Di po sila yung full play sila, full play. Parang dito sa atin, pwede natin ipagyabang yung mga kayamanan natin, mga ano natin sa kanila, bawal ipagyabang. Oo, aminin natin, mga ano sila, kung sa ganyan. Pero ayaw nilang ipagyabang. Ayaw nila sa lahat, mayabang na tao. Ayaw nila sa ganun. Masama. Mahilig sa mga masasamang bagay, ayaw nila. Bakit? Kasi, yung mga diablo, masasama lahat yan eh. Gusto niyan maging mayamang ka sobra. Tapos ikaw yung maging ano, sa kanila ayaw nila. Bakit ayaw nila? Mas gugustuhin pa kanila lumapit ka sa Diyos Ama eh. Kesa mapahamak ka eh. Nasabihin pa nila sa manggagamot, yan malapit na yan sa Diyos. Bakit? Nagustuhan ko lang naman siya. Bakit aanoin niyo pa ako, sasaktan? O kaya umaalis na lang yung mga ganun. Imbis saktan sila, umaalis na lang po sila. Ganun po sila. Kaya po tayo po, magrespeto na lang po tayo sa ng ganyan po. Kasi kung tayong lahat ay nilikha ng Ama, sila din nilikha ng Ama, respeto po. Kasi nung unang panahon, Helbolaryo at Albolaryo, doon umaasa sa kalikasan. Sa kanila din, humingi ng tulong. Tinan mo yung mga umaakit sa Mount Banahaw. Ganun din po. Ginagawa nila, nagdadasal sila. Humingi sila ng mga ano sa gabay, sa mga diwata. Humingi sila ng gabay. Bakit? At unang-una, dinasal nila sa Ama. Pangalawa, sa mga ganyan. Bakit? Mga puti. Pero yung mga itim, hindi na po. Pwede pa maging puti yan, pero pag gumawa ng kabutihan, at pag naging itim yan, parang katulad natin yan eh. Pag naging masama ka na dito sa lupa, mahirap mo nang maging mabuti ka. Tulad ng, ano yan, gumawa ka ng masama, hirap ka na maging mabuti, o tingin ng iba. Kasi sa kanila, unti lang gumawa ng kasamaan, nilalahat nila eh. Huwag po natin ilahat. Kasi sila din may damdamin rin. Ikong tao nga may damdamin, ikong hayop nga may damdamin. Sila pa kaya? Ang Diyos nga may damdamin. Sila pa kaya? Isipin po natin yun. Isipin natin lahat ng mga ano nila. Huwag lang po. Kasi tayo, kasi ito tradisyon to ng unang panahon.
Unang panahon pa na hindi pa tayo sinusugod ng mga Kastila. Oo, sabihin ko bata pa ako. Dapat di ko alam yun. Nagsasaliksik ako ng mga dapat saliksikin eh. Mga libro eh. Sa Google. Nagsasaliksik ako ng mga una talaga nating tradisyon. Yung mga una nating gawain. Mga matanda. Helbularyo. Nagaan lang sila mga haplas lang ng mga dahon. Mawawala na yung sakit. Albularyo din. Tapos anuhan nila ng mga dasal. Lalaki pa nila ng dasal. Mas maganda pa nga po yun kaysa ngayon eh. Isa ngayon, yung unang panahon, di mo na kailangan ng pera. Kahit wala kang pera, gagamutin ka. Pero ngayon, check up muna. Papagamutin. Check upan ka muna. Kahit alam na nila yung sakit mo, check up muna para magkaganon sila. Tama ba yun? Tama ba yung ginagawa? Sige nga. Hindi ako takot magsalita ng totoo. Basta totoo. Sinabi ng Biblia yan eh. Basta totoo, wag mong itago. Wag kang maging duwag. Sinabi ng Ama yan. Wag kang maging duwag. Sa kapwa, sa ano mo. Si David nga, kinalaban si Goliath eh. Napakalaki ng Goliath eh. Sabi ni David, papatayin kita. Pupugutan kita ng ulo. Sa ngalan ng Diyos ng Israel. Oh, diba? Diyos ng Israel. Sino ba Diyos ng Israel? Si Amang Bathala. Yan ang Diyos ng Israel. Pinalaya tayo mga Katoliko, pinalaya tayo mga Israelita. Yung mga Israelita ng unang panahon. Tayo mga binhi tayo ni Abraham. Lahat ng iglesia. Binhi ni Abraham. Yan yung mga yung Israelita. Binhi ni Abraham. Kaya ano na lang po tayo lahat. Dapat sa Diyos, wag po tayo sa umanib sa katalinuhan ay isang katauhan. Kasi sabi sa ng Biblia, lahat po tayo ay magiging patayo ng patalino. Oo, okay lang maging matalino kasi diyan ka makakaroon ng buhay mo. Maganda yung buhay mo. Pero kung gagamitin mo naman sa kasamaan yung pagiging matalino mo, ay hindi na tama yan. Hindi na po tama yung gagawin. Kahit ako naman po tutol sa ganun. Tutol po ako sa patayo ka ng patalino. Tapos yung mga bobo, di mo napapansinin. Yung mga mahihirap, di mo napapansinin. Kasi sobrang talino mo na. Di po tama yun. Tapos yung iba, mga natin ngayon, mga para yumaman lang, ano gagawin? Bebenta yung laman para magkapera. Tama ba yun? Sige nga, kahit sino sa atin. Tapos yung iba, susugal, magiinom. Oo, okay lang mag-inom. Kasi sinabi sa Biblia, nakasulatan yan eh. Mag-inom ka ng alak para gamot sa iyong sakit ng lalamunan o katinang lalamunan. Mag-inom ka ng alak, pero wag araw-araw. Minsan lang. Sa isang taon dapat isang beses lang, o kaya dalawa. Yun lang. Kahit buong araw ko mag-inom yan. Sa isang taon, isa or dalawa. Basta magbigay ka ng sa Diyos, magbigay ka ng oras. Hindi lang dahil magbigay ka okay naman kasi ang nilikha ng Ama ang langit at lupa. 6 na araw. 6 na araw niya nilikha ang langit at lupa. Ang ikapitong araw, dito nilikha ang tapos na inilikha, nagpahinga na siya. Ngayon, nagpahinga na siya. Dapat doon natin inibigay lahat ng ating oras. Hindi eh. Ngayon, ang binibigyan na ng Ama. Kahit anong, basta magbigay ka lang ng oras. Kahit mga 1 oras o 2 oras. Magbigay pa tayong oras sa po ng Panginoon. Huwag pa tayo, papabayaan na lang natin yung mga natin. Huwag po. Kasi, bilang isang lingkod nyo at lingkod ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, mali po ang patakaran ng mundong ibabaw. Ano ba mismo magsasabi? Mali po. Marami ang kakamali. At maraming patungo sa maluwag na daan kaysa masikip na daan. Huwag po tayo makamundo. Mas maganda pa po nung unang panahon kaysa ngayon. Mas
para kung matupad man ang nasusulat sa banal na kasulatan, hindi nakakaano yung ng mundo natin. Baguhin natin yung ng tao, pero mahirap pumabago ang ng tao kasi sabihin kikinig ka sa mga pastor or pare. Pagtapos mo makinig, gagawin mo na naman, nagsisisi ka, maglo-load ka simula pintuan hanggang altar, tapos gagawin mo na naman tulad ng iba nagbubuhat ng krus. Sabi na natin napatawad sila, mga mamaya-maya unti kinabihan, inom na naman sila. Tama ba yun? Tapos mga ilang araw lang mabababae na naman. Tama ba yun? Hindi tama po yun. Parang ginagawa mo lang sa buhay mo na sinasaktan mo, napatawad ka na, tapos ano ka na naman ng bagong kasalanan. Parang inubos mo na isang pitchel na tubig, inubos na, ngayon dadagdagan mo na naman. Paano mauubos na naman yan? Uubusin mo na naman, pabalik-balik lang. Wag po. Pag ubos na, huwag mo nang dadagdagan. Ang tupa na susunod sa tunay na pastor, hindi mapapahamak. Kahit putas ng karayom, kayang lusutin ng tupa. Kaya nga sabi ni Kristo, mapapalad ang mga hindi nakakita at naniwala sa akin sa mga malayong silangan. Sino yung tinutukoy ang malayong silangan? Pilipinas po. Pilipino. Tayong malayong silangan tinutukoy dun. Tayo nasa silangan ng malayo. Kasi Pino pa. Tayo po yun. Tinutukoy ni Kristo. Kasi tayong hindi nakakita Tayo yung mga sa kanya pero naniwala tayo sa Diyos. Yung Israel, hula ni Kristo. Israel, hindi nyo sinalubong ang anak ng tao. Lahat kayo ay tutupukin ng inyong mga kalaban at masisira. Nagkatotoo, hula niya yun, nagkatotoo. Bakit? Hula ng Diyos yun nagkatotoo. Nagkatotoo yung mga hula niya. Ibig sabihin, masala pa kayo nasusulat, nagkakatotoo din. Kaya pa lahat tayo magbago na po at magbalik loob lang sa Ama. Ayun lang po yung tanging gamot sa lunas ng COVID na to. Kahit wala ka naman sa simbahan, kahit di ka magsimba kahit saan ka magdasal, ikaw ang templo ng Diyos, tandaan mo. Ikaw ang templo, hindi ang simbahan. Nasa iyo ang templo, tandaan mo yun. Wala sa simbahan, wala sa revolto, wala. Nasa iyo, katawan. Tandaan niyo po yun. Paalam po. Ako po si Christian Jan Obeso, lingkod ng among batala. Kung mga katanungan po kayo, mag-comment lang po sa baba at atin pong sasagutin. Salamat po. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.